So dadako na po tayo sa ating lesson at ang lesson po natin ngayon ay may pamagat na maawa ka sa akin, O Diyos. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at King James Version. At ang title natin ngayon mga kapatid ay kinuha natin dito sa mga awit ni David sa Kapitulo 51. So chapter 51. Lahat ng verses dito dadaanan po natin. Ngayon mga kapatid ay itong pag-aaralan natin ay isa na namang panalangin ni Haring David. Noong sa chapter 25, nung isang Thursday online, diniscuss natin isang prayer song din ni Haring David. Ito naman, ay tungkol yun sa yung mga problema niya, mga kaaway niya, di ba? At personal na suliranin niya. Pero ngayon mga kapatid, personal din to. Kailan mabigat-bigat to sapagkat ito mga kapatid ay na-compose ni David pagkatapos na siya'y magkasala. Pero pinagsisihan naman niya. Magkasala na mabigat. Mabigat to ang naging pagkakasala ni David na nagawa niya kaya niya na-compose to. Nung makaraos na siya, nung nakagawa siya ng awit. So, nalalaman natin tungkol sa pagkakasala ito sapagkat sinasabi sa unang talata nating babasahin. Pa-plus ko lang muna sa inyo yung sa English, sa King James Version, sa verse 1. Ang sabi dito sa English, yung nakakulay blue, to the chief musician at son of David, when Nathan the prophet came unto him after he had gone into Bathsheba. So, yan yung binasa natin, mga kapatid. Ang totoo niyan, hindi kasama yan sa original na manuscripts. Pero yung mga matatandang kasulatan nung unang panahon, mga kapatid, panahon pa ng Old Testament, yung mga scribes na nagpo-produce ng mga kopya ng mga kasulatan sa Old Testament ay nilalagyan ng ganyan. Ang tawag ngayon dyan ay mga subheaders. Subheaders. Dinagdag yan ng mga nag-produce ng mga kopya ng mga kasulatan sa Old Testament para maging gabay na mga mambabasa. Ibig sabihin, yan ang pinaka-description nung awit, yung kapitulong yan. So, ibig sabihin, itong kapitulong babasahin natin, yung awit 51, ay tungkol sa kay David. Ginawa ni David to, a son of David. Ibig sabihin, isang awit ni David nang si Nathan na propeta ay naparoon sa kanya pagkatapos niyang sumiping kay Bathsheba. Kaya na siguro natin na yung awit 51, mga kapatid, ay composition ni David at na-compose niya nung matapos na magkasala siya. Mabigat ang naging kasalanan niya. Ano ba naging kasalanan ni David na involved si Bathsheba? Kilala niyo ba si Bathsheba? Si Bathsheba, mga kapatid, ay yung nanay ni Solomon. Pero bago maging nanay siya ni Solomon, may naunang anak si Bathsheba at si David. Kaya lang anak sa pagkakasala. Ano ba naging kasalanan ni David? Ang naging kasalanan niya, mga kapatid, hindi na natin babasahin isa-isa, pero mababasa natin yan sa buong kapitulo 11 at kapitulo 12 ng Ikalawang Samuel. Hindi natin babasahin, mahaba ho kasi, mga kapatid. At alam ko, marami na nakakaalam ng kasaysayan nito dahil ilang beses na rin nabanggit ito sa mga nakaraang aralin natin dito sa broadcast at maging sa mga face-to-face na babanggit-banggit yan. Pero alang-alang sa mga hindi nakakaalam, ito yung buod, mga kapatid. Ito yung pinaka-summary. Si Haring David ay nangalunya sa isang babae na ang pangalan ay Bathsheba. Dahil dito, nabuntis si Bathsheba. Pangangalo niya yun, hindi niya asawa yun. Asawa kasi yun ng dating asawa, ng dati kasi namatay na kaya dati, ng dating matapat at magiting na sundalo ni Haring David na ang pangalan ay Uriah. Si Uriah, yun ang asawa ni Bathsheba. Ngayon, nung malaman ng kalagayan ni Bathsheba, sinubukan ni David na takpan ng kanyang kasalanan. Itago, ilihim. At kalaunan, lumalaki na yung tiyan ni bago lumaki ang tiyan ni Bathsheba, dahil buntis nga siya, ay nagplano si David
na itong asawa niyang si Uriah, como ito'y officer at sundalo, at matapat pa, take note, matapat, abay nagplano si David para mapatay sa labanan itong si Uriah. Ginawa niya, inassign niya si Uriah sa pinaka mahigpit na posisyon sa front line. Yan ang mga unang namamatay yung mga digmaan nung unang panahon, di ba? Sagupaan kasi talaga yan. So, nagtagumpay, namatay si Uriah. Nagtagumpay si David. So, nakalusot. No? Akala niya nakalusot na siya. Pero, mga kapatid, ay pagkatapos nun, ipinadala ng Panginoon si Propeta Nathan kay David upang harapin siya, usigin siya tungkol sa kanyang masamang ginawa. At masamang ginagawa pa rin. Kasi inilihim niya yun. Continuous na pagkakasala yun hanggang sa nagsilang na nga. Pinakasalan niya si Bathsheba, tapos nagsilang na nga ng sanggol. Nung maisilang sanggol yun, nagpunta si Nathan sa kanya. Pero pinagsisihan naman ni David ang kanyang kasalanan. Pero itinuloy pa rin ng Panginoon Diyos ang kaparusahan sa pamamagitan ng kamatayan ng sanggol na anak ni David na ipinanganak ni Bathsheba. Pinatawad ng Panginoon si David at kalaunan ay muling nagdalang tao si Bathsheba at isinilang na si Haring Solomon. So yun ang kwento nun mga kapatid. At pagkatapos ng pangyayaring yun, dito sa awit na ito, isinulat nga ni David yung kanyang naging prayer. Composer kasi si David. Mga awit to, manunugtog, so musician siya. At marami siya na-compose ng mga awit dito. At yung prayer niya, ginawa niyang awit. Ngayon, pag-aaralan natin to dahil, mga kapatid, may ilan, maaaring sa atin o sa iba na nakikinig ngayon, na merong napakababaw at hindi sapat na pagtingin. Saan? Sa kasalanan at sa kaluwalhatian ng awa ng Diyos. Awa, mercy of God. Hindi nila maunawaan yung relasyon nun, nung kasalanan at yung the glory of the mercy of God. Awa ng Diyos. Kung hindi mo maunawaan yung tungkol dyan, kung mababaw ang pag-aunawa mo riyan, ang araling ito ay para sa iyo. Makinig ka mabuti, kapatid. May iba na nag-iisip naman na sila ay masyadong banal. Tingin nila sa sarili, banal na. O mature na, ganap na. Kaya kuminsan, nakatuon na talaga sila sa pagmamalaki. Pinagmamalaki na yun. Ako, banal ako. Di ba? Ang aralin na ito ay para rin sa iyo. May iba naman na nahulog na sa matinding pagkakasala. Ito mabigat. Nahulog na sa matinding kasalanan. Nag-iisip ngayon, kung may pag-asa pa ba na siya'y makapagbalik loob sa Diyos? O mapatawad na muli? At muli siya magamit ng Diyos na instrumento ng katwiran ng Diyos. May mga ganun, inaldamig, nababad sa kasalanan. So, nais naman magbalik loob. So, yun po, ang awit na to, o yung lesson na to, para sa iyo. May iba naman, karamihan, na alam natin na araw-araw ay nakikipaglaban tayo sa kasalanan. Ibig sabihin niya, alam natin, araw-araw, kalaban natin ang kasalanan. Ang awit na ito, yung lesson na to, ay para sa iyo. Ang issue dito, mga kapatid, hindi kung ang mga Kristiyano ay nagkakasala o hindi. Hindi yun ang issue. Dahil lahat tayo nagkakasala. Given na yun. Walang sino man sa atin ngayon, kahit kayo, mga kapatid, ay wala makapagtataas sa inyo ng kamay at makapagko-comment ngayon dyan na kayo'y hindi nagkakasala. Halos araw-araw, nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. Pero may pagkakaiba, yung pagkakasala ng Kristiyano at yung hindi mananampalataya. Pero meron mga bumababad sa kasalanan. Delikado yan. Ang issue, mga kapatid, ganito. Kung tayo ba ay nakipagpayapaan na ba? At minahal na ba natin ang ating kasalanan?
O sa kabilang bantay, napopood tayo at nais nating talikuran ang ating kasalanan. Alam nyo, katulad yan nung isinulat ng isang ministro na nabuhay nung 19 na siglo pa. Isang taga-Scotland to, mga kapatid. O Scottish na minister na ang pangalan ay William Arnott. Hindi ko naman kilala si William Arnott, mga kapatid. Nalaman ko lang yung kanyang, nakilala ko lang dahil sa sinulat niya ngayon na tingin ko may malaking kaugnayan dito. Ano yun? Ang sabi ni William Arnott, ang pagkakaiba sa pagitan ng isang taong nagbagong loob o napagbagong loob at isang taong hindi napagbagong loob, hindi nagbago. Isang nagbago, isang hindi nagbago. Yung kalooban, mahalaga. Ay hindi ang isa ay nagkakasala at ang isa ay hindi. Dahil pareho nagkakasala yan. Kundi, yung pagitan nila, mga kapatid, ang isa ay nakikibahagi sa kanyang minamahal na mga kasalanan laban sa isang kinatatakotang Diyos. Habang natatakot siya sa Diyos, minamahal naman niya yung kanyang kasalanan. Yan ang isang hindi napagbagong loob. Na-enjoy niya yung pagkakasala. At ang kabaligtaran niya yung napagbagong loob, yung nakikibahagi sa isang nakipagkasundo sa Diyos laban sa kanyang kinasusuklaman na mga kasalanan. So, nagbagong loob na talaga siya. Kinapuutan na niya, hindi na niya na-enjoy yung pagkakasala. Dapat nandyan tayo, mga kapatid, sa nagbagong loob. Ngayon, mga kapatid, ano ang maituturo sa atin ni David? Isang tao na ayon sa sariling puso ng Diyos. Di ba yun yung tawag sa kanya? A man after God's own heart. Tungkol sa totoo at tunay na pagsisisi. Ano ba ang maituturo niya dito sa awit na ito? Sisirin natin, mga kapatid, itong awit na ito. Pag-aralan natin mabuti. Pero bago yon, hatiin natin sa 4 na bahagi itong awit na ito. At dito, importante ito pagkakahati natin. Kasi dito pala makikita na natin ang spotlight. Ika nga makikita natin yung mga pangunahing punto, mga sangkap na posible ito yung mga nawawalang sangkap sa atin sa ating pagpapanibagong puso. Kung gusto natin magbago, ito yung mga bagay na kailangan pagbulay-bulayin natin na sa ating pagtawag, pagiling sa Diyos, paghingi ng tawad sa ating mga pagkakasala. Tingnan nyo, mga kapatid. Kahit tayo mananampalataya, nagkakasala tayo. Ang sabi nga ng Panginoon Kristo, kung natatandaan ninyo doon sa sermon sa bundok, tinuruan tayo ng panalangin ng Panginoon. Nandun, nakapaloob doon, yung patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Ibig sabihin, tinuturo ng Panginoon na sa tuwing mananalangin tayo, isama natin na patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Kasi lahat tayo nagkakasala pa rin. So, tingnan nyo yung 4 na bahagi nito. Una, umapila. Nagapil si David sa pag-ibig at awa ng Diyos. Ikalawa, si David ay naging tapat na ipinahayag ng lubusan ng tungkol sa kanyang kasalanan sa Diyos. Naging tapat siya sa Diyos. Nagsusumamo si David para sa ilang mga epekto ng awa ng Diyos. Humihiling naman siya rito na ibigay sa kanya yung mga pagpapala, yung mga epekto kapag naawa sa kanya at pinatawad siya ng Diyos. At yung ika-4, nagdesisyon siya, nagpasya siya, si David, na sumunod sa Diyos. Pag-aralan po natin, number 1. Isang talata lang to, number 1. Umapila si David sa pag-ibig at awa ng Diyos. Ang sabi niya, dito natin kinuha yung title natin, maawa ka sa akin, O Diyos. O di ba yun yung title natin? Maawa ka sa akin, O Diyos. Ayon sa iyong tapat na pag-ibig, ayon sa iyong saganang kaawaan ay pawiin mo ang aking mga paglabag. Paglabag, kasi sa pamamagitan ng paglabag sa mga utos ng Diyos tungkol sa, ano ba naging kasalanan niya? 2 mabigat adultery and murder. Kahit hindi siya direktang nagpapatay kay Uriah, murder, counted sa kanya. Sapagat siya yung nagplano nun, siya ang may gusto nun. Si David ay naghimagsik laban sa Diyos dahil sa kanyang kasalanan. At alam niya, yung kasalanang nagawa niya, alam niyang tanging ang biyaya, pag-ibig at masaganang awa ng Diyos ang makapagpapawi
ng kanyang kasalanan. Kapag hindi pinairal ng Diyos ang pag-ibig niya, hindi iiral ang awa. Ang awa, mga kapatid, ay resulta ng pag-ibig. Ano ba yung awa? Ang awa, mercy. Ang mercy, mga kapatid, ay ibinibigay yan doon na sa hindi karapat-dapat. Dahil hindi na niya kayang sagipin ang kanyang sarili. Alam niya, kamatayan ng parusa sa adultery at sa murder. Sa Ten Commandments yun. Noong unang panahon, ang pagganyan ng kaso mo, napatunayan kang ganyan, babatuhin ka hanggang sa ikaw ay mamatay. Death penalty ho yan. Hindi na sasakop ng mga sacrifices yan, yung magbaburn offering ka. Hindi, pag napatunayan na ikaw ay nangalo niya at pumatay, death penalty. So hindi na siya karapat-dapat, kaya humihingi siya ng awa sapagkat ang awa, mga kapatid, ay binibigay dun sa walang kakayanan magbayad. Wala nang option Paparusahan siya Ang option na lang ay pairali ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Yung kanyang saganang kaawaan, yun ang inaapila niya. So mapila si David sa pag-ibig at awa ng Diyos. So yun ay number 1. So ganun tayo, mga kapatid. Kasi pag nagkasala tayo sa panahon natin ngayon bilang mga Kristiyano, alam natin patatawarin tayo. Kailang iapila natin yung pag-ibig ng Diyos at ang awa ng Diyos. Kasi bawat kasalanan may kabayaran Kaya kapag nananalangin tayo, dumalangin tayo. Diyos ko po, maawa ka sa akin. Alang-alang sa pag-ibig mo. Alang-alang kay Kristo. Di ba yung pag-ibig ng Diyos in-execute niya sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. So yun ang niyan, mga kapatid. Yung base ng ating mga panalangin. Lumalapit tayo sa Diyos sapagkat alam natin na ang Diyos ay pag-ibig at ang Diyos ay Diyos ng habag at awa. Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa pag may kasalanan tayo. Pero hindi lang yan. Ano yung sumunod? Si David ay naging tapat na ipinahayag ng lubusan ng tungkol sa kanyang kasalanan sa Diyos. O kinakailangan i-confess natin ang kasalanan natin. I-kumpisal natin. Hindi sa tao, hindi sa pare, hindi sa ministro, kundi ikumpisal natin yan sa Diyos. Ang sabi nito, sa verse 2, hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan. So alam ni David na meron siyang kasamaan. Dito ay pinapakita na ang kasamaan at kasalanan ay nagpaparumi sa ating mga kaluluwa sa harap ng Diyos. Nadudungisan tayo sa harap ng Diyos dahil sa ating mga kasamaan at kasalanan. Kaya nais ni David na malinis siya ng Diyos mula sa kanyang kasamaan. Kaya sabi niya, hugasan mo akong lubos. Diba? Spiritually, kailangan mahugasan siya. At alam niyo ba, sa panahong Kristiyano, oo, nahugasan tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Pero kailangan, mga kapatid, ay talagang ramdam natin yun. Na yung mga kasalanan natin ay hinugasan at tuwing magkakasala tayo, ay umaapila tayo sa Diyos sa kanyang pag-ibig at awa na hugasan tayo muli sa ating mga kasalanan. Linisin tayo. Tapos sabi sa verse 3, sapagkat aking nalalaman ng mga pagsuway ko at ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. So, lubusan nga na ipinahayag ni David ang tungkol sa kanyang kasalanan. Aminado, inamin ni David yung nagawa niyang pagkakasala. At ang totoo, mga kapatid, bumabagabag sa kanya yung kanyang kasalanan. Nalalaman ko ang mga pagsuway ko, sabi ni David, at ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. Ay palaging na-i-imagine niya. Inuusig siya ngayon ng kanyang kasalanan. Palaging nasa harapan niya Hindi niya makalimutan. Kaya kinakailangan humingi siya ng tawad sa Panginoon at confess niyan. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin. Bagamat yung kasalanan niya, laban kay Uriah, laban din kay Bathsheba. Pero anumang kasalanan, mga kapatid, ang nagawa natin laban sa ating kapwa, yun ay nagre-reflect bilang kasalanan din natin sa Diyos. Pag nagkasala ka sa kapitbahay mo, kasalanan na nagawa mo, nagkakasala ka rin sa Diyos. Parang ngayon lang sinasabi ni David Inaamin niya muli sa Diyos yung kanyang kasalanan, naunawaan niya, nagawa niya kasalanan, laban din sa Diyos.
So yun po mga kapatid. Bakit niya sinabi yan? Bakit niya idineklara yan? Upang ikaw ay maging ganap sa iyong pagsasalita at walang dungis sa iyong paghatol. Ano ibig sabihin yan? Bakit may naidugtong yan? Nagsimula pa sa salitang upang para bagang yan ang dahilan kung bakit niya nasabi yung kanina, yung laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin. Bakit niya sinalita yan? Upang ikaw ay maging ganap. Maging perfect ka sa iyong pagsasalita. Yung Diyos maging perfect sa pagsasalita at walang dungis sa iyong paghatol. Kaya dito mga kapatid, nakikita natin no, na kung magsasalita man ang laban kay David ang Diyos at kung magdidesisyon ng Diyos, hatulan siya na kamatayan, yun ay magiging perfectong desisyon at walang dungis ang Diyos kung ano man ang iahatol sa kanya. Alam kasi ni David yung parusa Alam niya ang parusa doon, kamatayan. Alam niya hindi kaya ng mga offerings yun. Walang provision ng mga offerings para mapatawad siya sa mga kasalanan niya. Kaya ipinapaubaya, isinusuko ni David ang kanyang kapalaran sa paghatol ng Diyos. Ganon din tayo. Kapag tayo nananalangin sa Diyos, nagawa tayo ng kasalanan tanggapin natin kung ano man ang magiging desisyon ng Diyos. Kung paparusahan tayo, kung ano man mangyayari sa atin, natatandaan yung sinabi ng Apostol Pablo, sapagkat kung ano iniasik, kung ano ang itinanim natin, yun ang ating aaningin. May epekto yan. Pero kung magsisisi tayo, mga kapatid, patatawarin tayo. Pero yung epekto nun, lalasapin pa rin natin. Katulad ni David, di ba? Pinatawad siya ng Diyos, pero pinatay ng Diyos yung kanyang sanggol. May dahilan doon, Hindi dahil malupit ang Diyos, kaya niya pinatay yun. Unang-una, justice. Ikalawa, may reason na binanggit doon. So, sa ibang pag-aaral yun. Pero ang Diyos ang may karapatan ng lahat ng mga bagay. Yung naging desisyon ng Diyos Parusahan pa rin si David. Pero pinatawad din siya. Sumunod na talata. Narito, ako'y ipinanganak sa kasamaan. Naamin yan. Pinanganak siya. Masama na siya. At ipinagliya ko ng aking ina sa kasalanan. Ano ibig sabihin yan? Yung masama ng lahat ng tao. Masama nga sa harap ng Diyos. Natural yun mga kapatid. Dito tinatanggap ni David na siya isang makasalanan. Na katulad din ng lahat ng mga tao nagkakasala. Yun yung diwa dyan Yung para bagang sapagat ako'y tao lamang. Di ba pag nagkakamali, tao lang kaya nagkakamali. Yes, tao lang tayo. Pero dahil tayo ay tao lang, hindi natin dapat gawing excuse na dahil tayo tao lang kaya nagkasala tayo. Alam niyo, dapat natin makita rito. Sapagkat tayo'y tao lamang, lalo nating dapat makita ang pangangailangan natin ng awa at pag-ibig ng Diyos. Sapagkat alam natin na tayo'y tao lang, so mas higit mong kailangan ngayon ang tagapagligtas. Yan ang unang requirement, mga kapatid. Sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Kristo, ang una mong dapat makilala na ikaw ay isang makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. Dito, Old Testament pa lang to, ay pinakikita na si David, tanggap niya. Kailangan niya ang Diyos para mapatawad siya sa kanyang mga kasalanan. So dito si David ay naging tapat. Lubusan, ipinahayag niya ng lubusan ng tungkol sa kanyang kasalanan sa Diyos. At yung ikatlong bahagi, mga kapatid, ay yung pagsusumamo naman ni David para sa ilang magagandang epekto, mga pagpapala to. Kasabay na kapag ikaw ay pinatawad ng Diyos. Kaya sabi mga kapatid, verse 6, narito ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa panloob na pagkatao. Yun ang pagnanasa ng Diyos sa atin. Yun ang tinitingnan ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Yun ang desire ng Diyos sa atin. Ano ang desire ng Diyos sa atin? Katotohanan sa panloob na pagkatao. Yung puso, yung kaluluwa natin, dapat ay nasa katotohanan tayo. Hindi tayo dapat nabubuhay sa kasinungalingan. So kinikilala ni David sa talatang ito na ang Diyos ay nalulugod sa katotohanan sa puso at kaluluwa ng isang tao. Kaya lang ang puso ni David nga, nagkaroon ng dungis di ba? At asay pa rito, at sa tagong bahagi ay iyong ipapakilala sa akin ang karunungan. Alam mo yun, si David, nalinlang siya.
O nilinlang ni David ang kanyang sarili sa pag-aakalang makakatakas siya sa kanyang mga kasalanan. Inilihim niya yung kanyang mga kasalanan. Halos 1 taon inilihim niya mahigit. Hindi ko matiyak, no? Pero sigurado ko, lagpas na 9 months. 9 months kasi yung pagdadalang tao. Walang nakaalam nun eh. Hanggang sa isinilang ang bata. Naisilang na ang bata, dumating si Propeta Nathan para siya isumbatan. So mahigit 9 months yan, sigurado. Haring siguro, baka umabot pa ng 2 taon yan. Hindi natin alam. Hindi ko alam yun, yung bagay na yun. Pero inilihim niya. Di ba? Pero inilantad sila ng Diyos. At ngayon, hinahangad ni David ang katotohanan at karunungan. Yun ang gusto niya. Na ipagkaloob sa kanya ang karunungan sa tagong bahagi sa kaloob-looban niya. Ay iyong ipakilala sa akin ang karunungan. Nais ni David ang karunungan na nanggagaling sa Diyos. Alam niyo, kailan niya nasabi, pagkatapos niya humingi ng awa sa Diyos. Kasi pag binigay sa iyo ang awa, pinatawad ka sa iyong mga pagkakasala, ibibigay sa iyo ng Diyos yung karunungan. Sumunod na talata. Linisin mo ako ng isopo. Isopo, isang uri ng halaman niya na ginagamit nung araw na panlinis. Linisin mo ako ng isopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging higit na maputi kaysa niebe. Niebe, snow. Maputi masyado yung snow, mga kapatid. Mas maputi pa sa whiteboard ko yun. Di ba? Puting-puti. Talaga, snow white. Kaya nga, puting-puti. Anong pinapakita dyan, mga kapatid? Nais ni David na linisin siya ng Diyos mula sa kasalanan. Dahil yung kasalanan niya nagpapadungi sa atin. Ito yung isang epekto. Kapag naawa sa atin ng Diyos, kapag umiral yung pag-ibig at habag ng Diyos, pinatawad tayo, nag-confess tayo, abay lilinisin tayo ng Diyos sa ating mga pagkakasala. Hugasan tayo, spiritually hugasan tayo. Magiging maputi tayo. Matatanggal yung bahid ng kasamaan sa atin. Next verse, mga kapatid. Gawin mong marinig ko ang kagalakan at kasayahan. Yung kasalanan ni David, yun, maski sa atin, mga kapatid, yung kasalanan ang siyang nag-aalis sa atin ng kagalakan at kasayahan. Ibig sabihin ng malalim na kaligayahan, kagalakan at kasayahan. Inaalis yan ng kasalanan. Akala natin naaaliw tayo sa kasalanan. Pero inuusig tayo. Paano ka magagalak? Kaya sabi niya, gawin mong marinig ko ang kagalakan at kasayahan. Hayaan mong ang mga buto na iyong binali ay magalak. Hindi naman literal na binalian ng Diyos ng buto si David, di ba? Pero ipinapakita lamang dito na ang kasalanan ni David ay nakaapekto sa kanya, sa kanyang emosyonal, mental, spiritual, at maging sa physical. Nadama niya na ang kaparusahan ay binigay ng Diyos sa kanya ay may epektong katulad na ng nakasisira ng buto. Parang ganun, figurative yan. Ika nga, tagos sa buto, tagos sa bones, ika nga. Siya ay nagnanais na kaginawahan mula sa kanyang sakit. Ang kanyang nagsisising pag-amin at nararamdaman niya yung hapdi at kirot ng kasalanan. Kaya hinihiling niya, marinig niya muli yung kagalakan at kasayahan at maalis sa kanyang mga buto yung binali ng Diyos. Para yung mga buto na yung binali ay magalak. So, ganun mga kapatid. So, hindi literal yan. Yung kaligayahan, mga kapatid, nawawala yan. Yung tunay na kaligayahan, nawawala sa atin yan. Lalo na kung nababad ka, katulad ni David, nababad siya na mahigit 9 na buwan sa pagkakasalang yan. 51:9. Ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang lahat kong mga kasamaan. So, nais ni David na wag nang tignan ng Diyos yung kanyang kasalanan. Na ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan. Wag na niyang titigan. At pawiin mo lahat kong mga kasamaan. Yan ang biyaya rin, mga kapatid. Yan din ang epekto kapag naawa sa atin ng Diyos. Papawiin ng Diyos ang lahat ng ating mga kasamaan. Para bagang buburay na sa listahan yan. Para bagang hindi ka na nagkasala in the first place. Kasi naawa sa iyo ng Diyos.
So yun yung mensahe dyan. Yung sumunod na talata, lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos. So dito create me a clean heart. Hindi naman literal na papalitan yung puso niya. Spiritually, nais ni David na lumalang na malinis na puso. Kasi yung puso niya, puso ng pagnanasa, puso ng pagpatay, nanahan sa kanyang puso. So, ninais ni David na bagong puso. Create me a clean heart, malinis na puso. Isang dalisay na puso. Isang puso na puno ng pag-ibig sa Diyos at pagkasuklam sa kasamaan. At muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Yung diwa niya, yung espiritu rito, yung diwa niya. Gusto niya mabago yung buong pagkatao niya. Dapat, at yan ang gagawin ng Diyos. Yan yung sinasamo ni David para sa ilang epekto. Epekto yan. Kapag pinatawad ka ng Diyos, lalalang ang Diyos ng bagong puso sa iyo. At babaguhin ng Diyos yung espiritu mo. Gagawing matuwid yan. Yung diwa mo. Yung buong pagkatao mo. Kaloob-looban ng pagkatao mo. At sa sumunod na talata, sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin. At ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. So ayaw niyang mawala talaga sa piling ng Diyos. Alam niyo, sa panahong Kristiyano, ang Holy Spirit ibinigay sa atin. Hanggat meron tayong pananampalataya. Pag bumitaw ka sa pananampalataya, tatanggalin na rin siyempre yung Holy Spirit. Pero yung Holy Spirit sa panahon natin, hindi inaalis ng Diyos yan. Forever nasa atin yan. Hanggat nananampalataya tayo. Pero habang nananampalataya tayo at namumuhay tayo sa kasalanan, ay napipighati natin ang Holy Spirit. Hindi natin madama yung kanyang kapangyarihan, ang kanyang impluensya sa atin. Sa bagong tipan. At dito sa matandang tipan, ayaw ni Haring David na maalis sa kanya ang Holy Spirit, ang Espiritu ng Diyos sa kanya. Huwag bawiin. Alam niyo ba sa kasaysayan, ay binawi ng Diyos yung Espiritu niya kay Haring Saul, yung unang hari bago si David, tinanggal ng Diyos yung Espiritu ng Diyos sa kanya at pinalitan ng masamang Espiritu. Masamang Espiritu yung pinalitan, yun po yung sa kasaysayan. Ayaw ni David na mangyari sa kanya yun. Sabi niya sa 12, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong kaligtasan. Ang kaligtasan o pagliligtas ng Diyos, mga kapatid sa atin, ay may kaakibat na joy, malalim na kaligayahan, kagalakan. Nawawala ang kagalakan ito kapag tayo namumuhay sa pagkakasala. Katulad nung kay David, nawala ang kagalakan ng kaligtasan ng Diyos. Yung joy of salvation. Yung kaligayahan kapag ikaw ay naligtas ng Diyos, di ba? Siyempre maligaya tayo, naligtas tayo sa pamamagitan ng Panginoon Kristo sa panahon ng bagong tipan. Merong kagalakan yung kaligtasan. Kay David nawala yun dahil sa kasalanan. At sa atin din mangyayari yan. Mawawala yung joy natin kapag tayo namuhay sa pagkakasala. Kaya ang panalangin ni David, ibalik sa kanya yung kagalakan. Ayan ang epekto. Pag pinatawad ka ng Diyos, naawa sa iyo ang Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibabalik sa iyo ang kagalakan ng kanyang pagliligtas. At alalayan ako na may espiritong nagnanais. Dito inihiling ni David na alalayan siya. Ibig sabihin ay, huwag siyang pabayaan ng Diyos na malaglag na tuloy at mapawalay na sa Diyos, kundi alalayan siya ng Diyos sa pamamagitan ng ipagkaloob sa kanya. Ang espiritong nagnanais, yung diwa na nagnanais. Ano yung espiritong nagnanais? Ibig sabihin lang yan, mapasa kanya yung pagnanais na maglingkod at sumunod sa Diyos. So yun yung epekto. Yun yung dalangin niya. Mabalik siya sa kasiglahan ng pagsunod sa Diyos. Kaya sa ikaapat na bahagi, talagang dito, malugod na nagpasya si David na sumunod sa Diyos. Bahagi pa rin ang kanyang prayer. Ito na yung huling bahagi, mga kapatid. Sabi dito sa 13, kung magkagayoy ituturo ko sa mga sumusuway ang mga lakad mo at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa iyo. Kung magkagayon, ibig sabihin, kung mangyayari yung sinabi niya nung huli, ano ba sinabi niya nung huli? Na ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong nagnanais. Kapag nangyari yan, ituturo ko sa mga sumusuway ang mga lakad mo
at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa iyo. So magiging kasangkapan siya ng Diyos. Yan yung pagpapasya ni David. Lord, patawarin mo, pag pinatawad mo ako na ibalik lahat yan, magtuturo ko dun sa mga sumusuway para magbalik loob sa iyo, mga makasalanan. Magiging instrumento tayo ng Diyos. Ano nyo yung kasalanan, mga kapatid, yan ang humahadlang kuminsan sa atin. Hindi na kuminsan, yan talaga ang isa sa pinakapangunahing humahadlang sa atin. Kapag namumuhay tayo sa pagkakasala, hindi tayo makapagturo, hindi tayo makapag-akay ng mga kaluluwa para magbalik loob sa Diyos. Pero dito si David, talagang yan ang kanyang pasya. Pag nangyari yun, gagawin niya yan. No, susunod siya sa Diyos. Sa verse 14, iligtas mo ko, O Diyos, mula sa salang pagdanak ng dugo. Inamin ulit niya, yung salang pagdanak ng dugo, kahit hindi siya yung pumatay, kay Uriah, na asawa na Bathsheba noon, siya naman ang mastermind. Siya naman ang may pakananon. No? Kaya inaangkin niya yung kanyang kasalanan. Dito humingi siya ng kaligtasan. Tapos sabi niya, ikaw na Diyos na aking kaligtasan. Ibig sabihin, kinikilala pa rin ni David talaga na sa Diyos nang gagaling ang kaligtasan, ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa kanya. Pag nangyari yan, ang sabi, at ang aking dila ay aawit ng malakas tungkol sa iyong katwiran. Dito sa talatang ito talaga, ipinangako ni David na ipagdiriwang ang kapatawaran sa pamamagitan ng pag-awit ng malakas tungkol sa katwiran ng Diyos. Kaya sa atin, mga kapatid, na mga pinatawad ng Panginoon, dapat nakakaawit tayo ng malakas tungkol sa katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya may awit tayo. Dahil sineselebrate natin ang pagpapatawad sa atin ng Panginoon Diyos. Katulad yan. At ang aking dila ay aawit ng malakas tungkol sa iyong katwiran. Sa 15, O Panginoon, buksan mo ang mga labi ko at ang aking bibig ay magpapahayag ng papuri sa iyo. Karugtong din yan, di ba? Ng pag-awit. Buksan mo ang mga labi ko. Kailan mangyayari yan? Kapag pinatawad siya sa kanyang mga kasalanan. Kasi nasarado yung mga labi ni David dahil sa kanyang mga kasalanan. Yan ang isa sa mga epekto kapag tayo namumuhay sa kasalanan. Hindi tayo makapagsalita, hindi tayo makapagpuri sa Diyos dahil guilty tayo. Pero sa kabilang banda, okay rin nagigilty tayo. Dahil yun ang maaaring mag-akay sa atin para magsisi. At least hindi tumitigas yung puso natin. Pero wag nating patatagalin, mga kapatid. Baka naman mawili tayo. Mahalin na natin ang pagkakasala. Ihingi na natin ang tawad yan. Pagsisiya na natin yan. Dito hindi pa rin tumitigas ang puso ni David ng todo-todo dahil nandito pa rin yung kanyang pag-asa sa awa at pag-ibig ng Diyos. Kaya yung kanyang pag-asang ito ay nais niyang buksan ng Panginoon ang kanyang labi. Ibig sabihin nandito ang pag-asa niya na patatawarin siya ng Diyos. Nais ni David na maghayag ng mga papuri sa Diyos. Verse 16, sapagkat sa alay ay hindi ka nalulugod, kung hindi ay bibigyan kita. Hindi ka nalulugod sa handog na sinusunog. May mga burnt offering ng araw. Kumbaga sa atin, may mga offering, mga paglilingkod natin sa Diyos. Mga physical na paglilingkod natin sa Diyos. Hindi daw nalulugod ang Diyos doon. Bakit? Sapagkat alam ni David na alay ka nga ng alay, lingkod ka ng lingkod, samba ka ng samba, pero hindi sapat yan para takpan ang ating mga kasalanan. Alam din niya na yung mga alay nila nung araw, hindi makapagpapatawad ng ginawa niyang pagkakasala. Kasi death penalty yun . Hindi naman sinabi ng Diyos, pag nagkasala ka ng pagpatay, pag nagkasala ka ng Pangulo niya, mag-o-offering ka. Hindi ganon. Alam ni David yan. Kaya nasabi niya yan. Kumbaga sa panahon natin, may mga sinusubukan. Yung minsan may mga Kristiyano, sinusubukan na burahin ang kanilang guilty feelings sa mga kasalanan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kanilang mga abuloy, handog, offerings, o kaya tutulong sa may hirap para mapagtapan yung kanyang kasalanan, maglilinis ng simbahan, at magpepenitensya, sasaktan ng sarili. Hindi yan makapagpapatawad ng kasalanan.
Yung sakripisyo ay hindi mapapalitan ang isang pusong hindi nagmamahal sa Panginoon. Hindi sumusunod. Ang kailangan dito, yung pagsisisi ng lubusan. Kinakailangan maramdaman natin yung kasalanan natin at hingin natin ang tawad yun. Sabi pa nga rito, no? Ano ba gusto ng Diyos? Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa. Isang bagbag at nagsisisim puso, o Diyos ay hindi mo hamakin. Yun ang gusto ng Diyos. Yung bagbag na diwa, yung broken spirit, yung talagang nabulabog ang yung buong pagkatao dahil sa iyong ginawang pagkakasala. Talagang dapat na-realize mo ng todo-todo sagad sa kaloob-looban ng yung pagkatao na ikaw ay nagsisisi. Na-realize mo mabuti yan. Kaya bagbag na diwa, bagbag na puso, bagbag at nagsisisim puso, yung talagang na broken heart ka dahil sa kasalanan. Yun ang nagsisi. Yun ang tunay na pagsisisi. Yun ang hindi hahamakin ng Diyos. Tapos sabi rito, gawan mo na mabuti ang Siyon sa iyong mabuting kaluguran. Itayo mo ang mga pader ng Jerusalem. Ano yun, naisingit to ni David dahil sinasampantahan ng mga Bible scholars na may project si David noon na pagandahin ng Zion. Yung Zion, yun din yung Jerusalem. No? Kaya lang, naantala yung kanyang project na pagandahin ng Jerusalem at yung bakuran niya, yung walls of Jerusalem, dahil sa kanyang kasalanan. Kaya kung minsan, mga kapatid, yung pag nakababad tayo sa kasalanan, yung mga project natin sa Panginoon, hindi natutupad. No? Yun ang hadlang. Kaya naisingit yan. Sa tala ng Biblia nga, mga kapatid, sa unang hari, nung panahon na ni Solomon natapos ang yung walls of Jerusalem. Panahon na ng kanyang anak, hari na si Solomon yun. Naantala yan sa panahon ni David. Yun ang sabi ng mga scholars. Kaya naantala yun dahil sa kasalanan niya. Kaya dito iniling niya, gawa mo na mabuti ang Zion sa iyong mabuting kaluguran. Itayo mo ang mga patero ng Jerusalem. Tapos sa 51 sabi, kung gayo'y malulugod ka sa matutuwid na alay, sa mga handog na sinusunog at sa buong handog na sinusunog, kung gayo'y hahandog ang mga toro sa iyong dambana. Nagsimula yung salita na kung gayo'y. Ito yung magiging resulta kung masusunod natin. Kung masusunod natin yung sinasabi kanina doon sa awit 51:17. Dito kasi sinasabi, malulugod ng Diyos sa matutuwid na alay, sa mga handog na sinusunog. Ibig sabihin, mga offerings, mga paglilingkod natin sa Diyos, ay matatanggap ng Diyos kapag balikan natin, kapag yung sinabi rito, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso, o Diyos ay hindi mo hahamakin. Kailangan nagsisisi tayo, may bagbag na diwa, nagsisising puso, bagbag din ang puso natin, at yun ang tatanggapin ng Diyos, hindi niya hahamakin yun. Yun yung parang continuation nito, mga kapatid. So, yan yung huling talata ng coverage natin, mga kapatid. Pero bilang aral at mensahe natin, tayo'y tinuruan ng awit 51 na hindi tayo kailanman dapat mawala ng pag-asa sa harap ng Diyos. Ano man ang ating nagawang kasalanan, handa siya magpatawad sa atin hanggat tayo'y nananampalataya sa Kanya at nais natin magbalik loob sa Kanya. Kung nais natin magbagong buhay, tatanggapin tayo ng Panginoon Diyos. Ang awit 51 ay nag-aalok sa atin ng pag-asa. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, may pag-asa tayo sa biyaya at pagpapatawad ng Diyos. Huwag tayong mawalan ng lakas ng loob na magbagong buhay at maging mas mabuting mga tao at mas mabuting mga alagad ng ating Panginoon Kristo. Itinuturo din dito sa ating natutunan ngayon sa awit 51 ang kahalagahan ng tunay na pagsisisi. Hindi sapat na sasabihin lang natin yung mga salitang patawarin mo ko. Kailangan nating damahin ang sakit, ang kirot, ang kurot, ang habdi ng ating mga kasalanan. Madama natin yan sa kaloob-looban ng ating pagkatao at magkaroon tayo ng malalim na layunin na baguhin ang ating mga buhay. So, hindi simple lang, Lord, patawarin mo ako, ganun lang.
At sundin natin yung mga natutunan natin dito sa awit 51, yung mga ginawa ni David sa kanyang panalangin sa Panginoon. Pero mga kapatid, sa ibabaw ng lahat ng ating natututunan dito o natutunan dito sa awit 51 ay dapat nasasakop tayo ng biyayang pagliligtas na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Ito ay nangangahulugan na tayo ay dapat ay nasa pananampalataya pa rin sa ating Panginoon Jesucristo. At sa ating mga pangwakas na mga talata, at sabi nga rito sa sulat sa mga mananampalataya ni Apostol Juan, ang sabi sa unang 1:19, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Nakita natin sa ating aralin kung paano ipinahayag ni David ang kanyang mga kasalanan sa Diyos. So, konting review pa doon sa mga ginawa ni David. So, nandun yung pag-aapila ni David, number 1, sa pag-ibig at awa ng Diyos. Number 2, ipinahayag ni David ng lubusan ng kanyang pagkakasala sa harapan ng Diyos. Aminadong-aminado siya. At nagsusumamo si David, number 3, para sa mga epekto ng awa ng Diyos. At malugod siya, nagpasya na sumunod sa Diyos. So yan po nakikita natin dyan. Na tayo bilang mga mananampalataya kay Kristo, para naman tayo makaiwas tayo sa mga pagsadya ng mga pagkakasala. Ito naman ang sinasabi sa 2 huling talata natin. Isa na lang pala to mga kapatid, 2 slide. Ang sabi sa unang 1:1, mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Pansinin ninyo mga kapatid, bakit isinulat? Katulad ni Juan, bakit siya sumulat? Ang sabi, isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. So dito nakikita natin na ang mga isinulat ng mga apostol na gaya ni Apostol Juan, ang isa sa mga layunin nito ay upang kayo'y huwag magkasala. Sa makatuwid, mga kapatid, yung palaging pag-aaral ng mga sulat ng mga apostol ng salita ng Diyos ay nakatutulong sa atin na huwag magkasala. Kaya pahalaga ninyo yung pagdalo sa mga pagtitipon, huwag na huwag kayo mag-absent dyan. Subalit, sabi nga rito, kung tayo naman ay magkasala, ang sabi sa sumunod na parirala, ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Meron tayong tagapagtanggol, meron tayong advocate, parang abogado sa harap ng Ama, ang ating Panginoon Jesucristo. Bakit? Kasi ang Panginoon Jesucristo ang namamagitan sa atin sa harap ng Diyos. Sagot tayo ng Panginoon Jesucristo. Pero dapat ma-meet natin, makita natin, makuha natin, magawa natin yung katulad ng ginawa ni David. Pagsisihan ng mabuti ang pagkakasala, damahin ang sakit at tabi nito, at magsumamo tayo ng mga magagandang epekto ng awa ng Diyos. At tayo'y magdesisyon na sumunod sa Diyos. So yun po mga kapatid, ang ating aralin ngayon dito sa awit 51. Naway nakatulong ito sa atin upang lalo nating malinawan ang ating kalagayan sa harap ng Diyos at kung paano tayo mananalangin at kung paano natin naharapin at pagsisisihan ang ating mga pagkakasala. Hanggang dyan mga kapatid, pagpalain nawa tayo lahat ng Panginoon, tayo po'y muling manalangin.